Dito sa masaganang gubat na ito, ang Malacia ay kumpleto sa lahat ng kailangan niya. Panay ang kain. Sa totoo lang, ito yung uri ng yeast na nabubuhay at kumakain sa anit nating lahat. At sa halos kalahati ng populasyon ng tao, ang activity nito ang nagiging sanhi ng dandruff. Kaya bakit may mga tao na mas maraming dandruff kaysa sa iba? Paano ito magagamot? Siguro iniisip natin na individual tayo, pero sa totoo, mga kolonya tayo. Ang balat natin ay tirahan ng bilyon-bilyong microbes. Ang Falaceae yeasts ay nagiging at home sa balat natin pagkapanganak pa lang. Ang mga follicles, yung malilit na butas na pinagtutubuan ng buhok sa buong katawan natin, ay paboritong tirahan nila. Gustong-gusto ng Malassezia ang mga taguan na ito dahil mayroon silang glands na naglalabas ng langis na, iniisip na nagpalambot at nagpapatibay sa buhok natin. Nag-evolve ang Malassezia para kainin ang proteins at oils ng balat natin. At dahil sa dami ng follicles na naglalabas ng sebum, ang anit natin ang isa sa pinakaunang lugar sa katawan natin. At dahil dito, isa ito sa pinaka-yeasty. Ito ay dahil binubuo ito ng saturated at unsaturated fatty acids. Ang saturated fats ay alam mo na, maayos na nakaimpake, habang ang unsaturated fats naman, sa kabilang banda, ay may double bonds na lumilikha ng irregular na kink sa kanilang istruktura. Nakikipag-ugnayan ng Malassezia sa sebum sa pamamagitan ng paglalabas ng enzyme na naglalabas ng lahat ng fatty acids ng langis. Pero kinakain lang nito ang saturated fats, iniiwan ang unsaturated ones, itong mga natirang may irregular na hugis. Ang mga natirang fatty acids na ito ay sumisipsip sa balat at binubuksan ang barrier nito, kaya nakakalabas ang tubig. Nararamdaman ng katawan ang mga notches na ito at nagre-react defensively na nagiging sanhi ng pamamaga na nagbibigay ng kati sa dandruff. Pinapabilis din nito ang pagdami ng skin cells para ayusin ang nasirang barrier. Kadalasan, ang panlabas na bahagi ng balat natin o epidermis ay ganap na nagre-renew ng sarili tuwing 2 hanggang 3 linggo. Ang normal na cells ay naghahati at unti-unting nalalagas bilang single cells na napakaliit para makita. Pero sa dandruff, ang mga cells ay mabilis na nagbabago at hindi nagdi-differentiate ng maayos. Sa halip, bumubuo sila ng malalaking, mamantika na kumpol sa paligid ng hair follicle na nalalagas bilang, alam mo na, nakikitang flakes. Ito ay reaksyon sa byproducts nito. Sa kasalukuyan, ang pangunahing paraan para harapin ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng antifungals sa mga bagay tulad ng shampoos na direktang inilalagay sa anit para patayin ang Malassezia. Para sa mga nakakaranas ng dandruff, ang mga sintomas ay maaring mag-iba sa buong buhay dahil sa pagbabago ng hormone. Pero sa kabila ng katotohanan na ang Malassezia ay nag-colonize, hindi lahat ay nagkakaroon ng dandruff. May mga tao lang na mas madaling magkaroon nito. Kung bakit eksakto ay hindi pa rin malinaw. Mayroon bang ibang microbial circle ang mga taong may dandruff? O may kinalaman ba ito sa skin barrier nila? Sinusuri ng mga researcher kung mas maraming tubig ang nawawala sa anit ng mga taong may dandruff at kung ito ang dahilan kung bakit dumarami ang skin cells nila. Natututunan din nila na ang Malassezia ay maaring mag-trigger ng anti-inflammatory responses at ang pag-unawa dito ay makakatulong sa pagbuo ng mga bagong gamot. Iniimbestigahan din ng mga siyentipiko kung may benepisyo ang relasyon natin sa Malassezia na kahit hindi komportable at nakakahiya para sa atin, ay talagang lumiliha ng maasahang oily food source para sa yeast. Ang dandruff ay hindi nakakahawa o malaking banta sa kalusugan natin, at mukhang mahusay talaga ang Malassezia sa pagtatanggol sa teritoryo nila.